Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah. So welcome back dito sa ating Pilipinas News Channel. So kung bago ka pa lang napabisita dito sa ating channel, please click the subscribe button at ang notification bell, pati na rin yung all para ma-update kita palagi sa mga bagong news na meron dito sa ating channel. So isang bagay na pag-uusapan natin dito ay yung balita na kinuha natin sa News 5. Okay, ito nga yung sinabi ni Tito Sotto sa News 5 nitong nakaraang araw lang, no? Sinabi niya, "The best president we never had." Sino ba tong the best president na we never had? Okay? Isang pag-alala aniya sa legasiya ni Fernando Poe Jr. ang pagpapalit ng pangalan ng Roosevelt na station ng LRT-1 sa FPJ station. Ayon kay dating Senate President Tito Sotto, na kaibigan ng yumaong aktor. So ito pong si FPJ, kilala naman po natin si Fernando Poe na siya po yung king or hari ng pinikulang Pilipino. At ito nga pong LRT-1 ay ipapangalan po sa kanya bilang FPJ station na po ang papangalan. Bilang paggunita or pag-alaala po sa yumaong aktor. At sabi po dito, formal nang ipinangalan sa King of Filipino Movies ang naturang estasyon alinsunod sa Republic Act number 11608. At yan nga po ang sinabi ni Tito Sotto. "May the Fernando Poe Jr. LRT station be a long-lasting mark of how great a man he was. May his life inspire the future generations that of being committed to a purpose regardless of your motivation to do so and circumstances you are in would lead to your success, and may his legacy live on." So marami naman pong mga kababayan ang kilala. Okay? Kung meron man pong hindi nakakilala kay Fernando Poe Jr., maaaring yan po yung mga Generation Z or yung mga siguro mga nasa 18 years old, o maaaring kilala din po sila. Kilala po nila siya. Okay, so yun po yung medyo kilala po nila siya. Okay? Anyways, mga kababayan, ito po ay paggunita sa ating mahal na nag-iisang hari ng pinikulang Pilipino, which is si FPJ. No po? At yan nga po yung isa sa pilit na nire-revive ni Coco Martin, yung kanyang mga palabas. Okay, una, yung pong FPJs ang probinsyano. Ngayon naman po ay yung FPJs ang Batang Quiapo. Kaya wala pong masabi ang mga Pilipino dito. Wala pong batikos tayong maririnig po dito. At sa mga nakaraang eleksyon nga po, nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, kalaban niya po sa pagtakbo itong si FPJ, ay marami pong mga issue. Hindi ko po alam kung napatunayan or kung ano po yung mga usapin dyan, pero meron po mga haka-haka na nadaya po maaari si Fernando po. At ito po yung isa sa dahilan kung bakit siya na-stress at umabot sa kanyang pagpanaw. Pero wala po tayong detalye, opinion ko lang po yun. Wala po tayong detalye na nakalap pa tungkol po dyan. Ganun pa man, bilang pagsuporta pa dito sa balitang ito, pinangunahan ni Senator Grace Poe, yan po ang kanyang isang anak, kinikilalang anak, ang pagpapasinaya sa FPJ Arena, ang bagong sports arena sa San Jose, Batangas, na ipinangalan sa kanyang yumaong amang si Fernando Poe Jr. noong linggo, August 20. Kamakailan lang po, kasabay ito ng ika-84 na kaarawan ni Fernando Poe Jr. Kung naririto si FPJ ngayon, matutuwa siya sa init ng inyong pagtanggap sa amin at sa pinakita ninyong sigasig sa pagbukas ng FPJ Arena. Maraming salamat sa napakagandang regalong ito, di lamang para kay FPJ kundi sa bayan ng San Jose, Batangas at sa lahat ng makakagamit ng lugar na ito. Mensahe ng Senadora. So ito pong si Grace po, sa mga hindi po nakakaalam, ay siya po ay isang kinikilalang anak or anak po ni FPJ. At nung tumakbo nga po itong si Grace po bilang Pangulo nung pong panahon ni Duterte, ay siya po ay merong mga issue din na of course dahil hindi po siya talagang anak ni Fernando Poe Jr. Okay?
Mga issue po dyan dahil inampon lang po siya ni Fernando Poe Jr. Anyways, opinion ko lang po yung mga ilan sa mga sinasabi ko dito mga kababayan. At ito po isa sa pinakang importanteng balita po natin ngayon. Ito pong nangyayari sa Department of Education. Ito po yung ipinag-utos o minandato ng ating DepEd Secretary, Vice President Sara Duterte. Sabi po dito sa isang radio interview, iginiit ni Department of Education or DepEd spokesperson Michael Powa na naninindigan si Vice President at Education Secretary Sara Duterte kaugnay sa utos niyang tanggalin ang mga dekorasyon sa mga silid-aralan. So ako po mismo, katulong po ako kanina ng mga nagbrigada na tinanggal po talaga lahat ng mga decorations sa mga dingding. At na-appreciate ko po talaga, maganda po yung epekto, mas malinis, mas simpleng tignan at makakapokus ka talaga kung ano yung itinuturo ng isang teacher. Sa ilalim ng inisyong DepEd Order No. 21, inatasan ang mga paaralan na tiyaking malinis at walang unnecessary artwork, decorations, tarpaulin at posters sa school grounds, classrooms at facilities. So lahat po yan. Hindi lang po sa classroom, hindi lang po sa mga fasilidad ng school, kundi pati yung school grounds. Ibig sabihin, pati paligid. Wala pong unnecessary artwork. So ibig sabihin po dito, kung necessary naman, for example, yung mga babala, mga mission vision, yung mga necessary ngayon, pwede po yun. Pero yung mga unnecessary artwork, yun po ang datanggalin dahil masakit din po talaga sa mata at kaya nga po unnecessary, hindi naman po natin kailangan. Sinabi po mismo ni Vice President Sara Duterte dito, I know that President Marcos and all other former presidents, Jose Rizal and all heroes past and present will not at all be bothered if learners focus on their teachers, lessons, projects, and assignments. Tama naman po yan. Mas maganda na po yung makapag-focus yung mga estudyante po natin. At ito po ay kaugnay na rin sa isinulong nila or ipinroklama po nila na dahan-dahan nang i-implement sa Department of Education. Magkakaroon po tayo ng ibang video tungkol dito. Doon po sa tinatawag na matatag curriculum ng K-10. Okay? Nabawasan po according sa presentation po ng representative ng Department of Education ay naging mas marami na po yung focus or mas marami ng oras yung maigugugol ng bata sa ilang subject lamang kaysa sa kasulukuyang curriculum na napakadami at maaaring hindi sila makapag-focus. So ang pinakang focus po ng mga nasa mababang baitang ay yung pong literacy and numeracy. Tapos yung pong sa higher level ay dadagdagan na po ng mga subject sila. And of course, hindi po nawawala yung GMRC or yung Good Manners and Right Conduct at yung pong patriotism. Doon po sa curriculum na isinulong po ng mga ating Department of Education staff. The order is what it is. Take out everything on the wall and let learners focus on their studies. Classrooms and schools should be clean, orderly, and functional. So yan po yung mga usapin ngayon. Marami po ang hindi sang-ayon dito sa announcement na ito at marami din naman po yung sang-ayon at nagagandahan. Ako naman po, hindi porke si Sara Duterte po yung binoto ko, gusto ko na po yung ginawa niyang yon. Actually, in my own opinion, talagang gusto ko po yun. Yung talagang malinis po yung school, malinis po yung paaralan, simple lang, wala na pong sakit sa ulo ang mga teachers kasi extra works pa po nila yon, extra hours pa nila yung mag-decorate ng classroom. Ngayon kung it will be simplified, wala na pong magiging gaanong problema pa sa kanila. So malilesen na po yung work nila, malilesen pa yung burden nila, at ang effect pa nito ay simplicity. So lagi naman simplicity is beauty. So yan po yung mga balita po natin ngayon. Mga kababayan, nawa po ay na-inform po kayo kahit papano sa video natin. Kung gusto niyo po ng mga ganitong klase ng content, please subscribe to our channel and paki-like na rin po yung video na to. At hanggang dito na lamang po. Once again, this is Pilipinas News Channel. Peace out.